great naman. Mga nene. Yan. And today... Kasi nanonood si Raul Marquez na galing sa Amerika. Kaya tuloy, napas lang ako. I see. Raul Marquez, thank you for watching us again from New York. Yes. And ngayon po, ang topic po natin ay helping children how to express themselves better. And of course, kasama natin ang ating guest. Nagbabalik. Si Nagbabalik. Mr. Amos Manlangit. Good morning. Good Yes. morning, Ella. Good morning, Jackie. Good morning. Yan. Where did you get the name Amos? Oo, di ba? Yeah, Amos. Parang kakaiba. Amos was just adopted lang from when I was in college. But I had a really long name, but it's alright. What's I your enjoy long it. name? Ernie Ross. Ernie Di Ross. naman masyadong long. Ernie okay. Ross. Yung os, parang moss nakuha. Hindi ko alam Eh, saan yung, ako. yung E naging A. Parang Kapampangan. Yes. Di ba? ganun, A ah. for F, Yung E unang for... tumawag sa akin probably. Amos. Okay. Maganda ang topic natin Yes. para sa mga kids kung paano nila ma-express ang kanilang sarili. Pag sinabi bang how to express themselves, saan ba yun? Sa pagsasalita? Sa damdamin? Physical, Oo. yeah. Okay. Actions. Expression can be both verbal and non-verbal, Ella, Jackie. Kaya napakahalaga the expression dahil ito ay yung communication. And being able to express is being able to communicate effectively, hindi ba? Kaya andito tayo ngayon para pag-usapan paano natin ma-enhance yung expression so that yung communication ng bata sa magulang o sa ibang tao ay mas effective. Yes. Ano naman kaya yung mga dahilan kung bakit nahahadlang ng mga bata yung kanilang expression? Madaming dahilan, but most probably some of the main reasons is because baka natatakot yung bata na baka ma-judge siya pag may sinabi siya. Or Natatakot na siya. mag-judge kasi baka magkamali kung ano man yung sasabihin niya, yun ba yun? At kung let's say Okay. matatanda na sa paligid niya o nasa environment niya ay nagbibigay ng kanilang kuro-kuro agad nang hindi pa napapakinggan yung bata, nag-develop sa bata yung takot na, tako, if I say something o pag may nasabi ako, baka mamaya mali pala ito at baka pagalitan ako. So, Minsan, number one is takot. Yes. No? That's Fear, one of the fear main na, factors. na makikitaan sila na sila ay mali or hindi magaling. Yes, yes. Kasi usually in school noon, hindi ko alam, siguro yung iba nahihiya magtanong, di ba? Okay, any questions? Ganyan. Ako naman, kung hindi ko maintindihan, talaga magtatanong ako. Ngayon, kung sasabihin, ang tanga-tanga naman ito, ganyan, gusto ko maintindihan, di ba? And so what? Kung sasabihan ako, basta pag nalaman ko na sa teacher kung ano yung explanation or pinapaliwanag niya, at least alam ko na. Yes, at ang kultura kasi natin ay pedagogical. Ibig sabihin yan, isa't merong relasyon yung teacher na mas mataas yun sa bata. Ito yung traditional na point of view. Kung kaya't minsan, pag ang bata nakapag-express ng kanyang sariling opinion o kuro-kuro, ang nangyayari ay ang teacher minsan, not all teachers, but there were some before na sinasabi na, hindi, teacher ako ang dapat na tama, ikaw. Yes. Andito ako para i-correct ka. So, kung hindi magandang handling, minsan, ang nangyayari is nagde-develop yung takot sa bata na sabihin yung kanyang gustong i-express. Yes. So, it has Okay. a lot to do with the teacher kasi minsan, dapat nga yung teacher mag-encourage nga, magtanong ang mga bata. Yes, at sa bahay din. Tsaka Of minsan course, sa din mga naman ang magulang. teacher nagkakamali. Yes. Diba? Ngayon, kung yung teacher, hindi naman siya, let's say, she's relaxed naman with herself, or, di ba, she has good self-esteem. Pwede naman niya sabihin, you know, I'm sorry, I made a mistake, or sorry, hindi ko alam, but magre-research muna ako. Bukas sasabihin ko yung Yes, sagot. at ito yung makabagong pananaw ng pagiging isang guro at pagiging isang parent. Of course, yung maging open ang communication lines between the child or the student and the adult. Yes. I Okay. guess ito ay pwedeng, di ba, pwede ito para sa lahat, di ba? Hindi lang yung teacher, yung adult, ganyan, yung parents, like that. But yung pagtatanggap ng ikaw ay mali. Di ba? Yes. Pagtanggap niyan. Mahirap kasi, meron kasi sa mga tao na parang hirap na tumanggap ng Siyempre. pagkakamali. Yes. Gusto nila parang lagi silang tama. Wala na silang ginawang mali. Oo, And di ba? hindi sila pwede magkamali. Yes. Kung kaya't ito is sa mga pwede nating baguhin o i-adjust upang matulungan ng mga bata makapag-express ng mas mabuti. Okay. Verbally, non-verbally. Paano natin nga sila matutulungan? Yes. Amos? Ganito, basically, kunyari sa school, umuwi ang bata, napansin natin na parang hindi nagsasalita ang bata o kaya hindi niya nakikwento, mamaya nabubuli na pala sa school, hindi natin alam, no? yes. Kasi nangyayari is that hindi nila na-express to, lumalabas to sa mga behaviors nila.
Ngayon, syempre, Ano mga signs? Like what? Yeah, for example, yung nagtahimik o ayaw kumain o yung mga bagay na parang kakaiba mula sa kanyang Normal. na personality Okay. o traits. Ngayon, bilang isang magulang, we're very lucky kung nagsabi sila sa atin o nag-express sila na, Mami, ito yung nangyari, Daddy, ito yung nangyari, kung saan nandyan tayo para i-process sila o i-explain sa kanila kung ano na kanilang nararamdaman at kung anong kailangan gawin. Pero hindi lahat ng bata ganon. At hindi lahat ng Okay. sitwasyon ganon. Minsan, hindi sila magsasabi. Ayaw nila magsalita. Yes, kung ba kaya, yung siguro yung magulang paisip, anong gagawin ko? Anong gagawin ko dito? Paano ko mapapasalita? Kung kaya't maraming paraan, no? Isa sa mga paraan tulad ng sinabi ko din nakarang linggo is that i-engage sila into activities kung saan nare-reveal nila yung kanilang sarili at may share nila yung kanilang mga kuro-kuro tulad ng mga creative activities na visual arts, drawing, music, dance, saka physical activity. Kasi minsan, doon sa creative process, hindi na mamalayan ng bata, nasasabi niya pala o may nare-reveal siyang isang experience na lumalabas mula sa kanyang subconscious. Or Okay. nakikita ito sa kanyang mga galaw? Yes, oo. At doon din sa produkto, doon din sa, probably sa art, minsan baka may mga paraan siya ng paggawa o minsan may mga strokes nga o may mga kulay na makikita na parang, oops, para baka may sinasabi ito. Kung saan, pag nakita natin itong mangyari, magandang humingi ng professional help. Hindi ba parang nakakahawa ba yung pagiging tahimik ng isang bata, hindi niya ma-express ang sarili niya dahil ang mga magulang ay ganun din. Parang tahimik lang din, papasok sa opisina, pag galing sa opisina, o kain na tayo, tapos matutulog. So walang... Yes, but probably hindi dahil sa ang personality ng magulang ay ganun, kung kaya't ang bata ay nagkaganon. Most probably baka hindi conducive for communication yung environment. The environment is very important for a person to reveal or share something of himself or herself. What if talagang mahiyain? Pati yung mga parents, ganun. Oo. Yes. Kung kaya't kailangan talaga kilala din ng parents ang kanilang anak at kung saang mga avenue sila makakapag-share ng sarili at makakapag-reveal ng sarili. Kasi may mga ibang bata, isa talagang may personality silang mahiyain kung kaya't ang parent medyo will do some hard work para makilala ano ba yung activity na yung anak ko ay makakapag-express ng kanyang sarili. So, sa madalit salita, ang mga magulang pa rin ang, kumbaga, ang gagamot sa kanilang anak. Of diba? course. Dahil nga ang bata ay nasa school lang ng 6 na oras, 7 oras sa isang araw at yung rest of the week or rest of their lives are spent at home. 6 na oras? 6 ba? Parang 8. 8. Biglang gano'n. Okay, so isa sa mga nagiging problema nga, yung pagiging mahiyain, takot. Meron pa bang iba? Pwede ding sa peers nila o kaya ganun yung parang kultura na kinagisa nila sa kanilang mga ibang kasama, mga kaibigan. Maraming pwede pang dahilan kung kaya't kailangan, kung nakikita na ng magulang na meron silang na may kakaibang behavior ang bata, magandang ma-explore na sa school, makausap ang teacher, makausap ang makausap ang administration para teacher. malaman kung ano yung mga factors kung ba't ang estudyante nila ay, o ang anak nila rather, ay nagkakaroon ng ganitong behaviors. Yes, and pwede rin kausapin yung guidance counselor. Yes, very Yes, important. they're the of ones, course, no? because sila ay trained sa ganitong... Or minsan, pwede rin kaibiganin yung mga magulang ng mga kaibigan ng anak natin. Yes. Papa, meron bang mga bata naman na sumobra naman ang pag-express sa kanilang sarili? At bago mo sagutin yan, magbabalik po ang discussion natin sa pagbabalik ng Rise and Shine! Rise and Shine! Alright, back to my question. Okay. Meron din bang bata na sobrang mag-express ng kanilang sarili? Meron po. Meron. And tinuturing natin yan na isang happy problem. Ah, okay. Dahil it's much better that a child express himself or herself
and maximize it rather than not speak at all. Siguro at this point, ang maganda is yung matuluan lang yung bata ng appropriate expression or appropriateness. Kung saan dito ang parent para guide ng bata na anak. Ganito, for example, no, sa isang gathering, nakita ng isang bata na medyo mataba yung bisita. Of course, at may expression sabihin niya, ay, ang taba niyo po. Parang Nako! ganyan, no? Kumbaga, Super pwedeng gawin ng papagalitan magulang. ko yun. Oo, pwedeng gawin ng magulang, i-put aside, i-put aside yung bata na anak, ganito, usually hindi yan sinasabi Yan maganda, sa mga ano. yes. Oo, kaya maganda ganito ang gawin na para po nga lusog nyo ngayon na parang gano'n. Parang Parang tinatamaan ako. Hindi. Anong sinabi mo? Parang siguro Sabihin masabi na ang isang bagay in a way that will complement o appropriate doon sa But gusto what niya compliments i-express. the one that you give? Hindi naman kasi, di ba ang bata hindi nagsisinungaling? Yes. So, baka naman talaga yun ang nakikita niya, kaya yun ang nasasabi niya. Yes, but Yes, kailangan diba? sabihan sila habang bata pa, okay, never say na ang isang tao ay mataba or Oo. hindi maganda or madaming pimples, mga ganyan. Siguro look for a Yung mga compliment, ganyan na hindi parang talaga gano'n. pwede. Alam mo, naalala ko talaga ng bata ako. Siyempre, bata pa ako. Akong bunso sa babae. So, yung tatlo kong kapatid na babae, nagkukwentuhan sila mga crush. Tapos crush daw nila si Ernie, ganyan. Kaya lang daw medyo may diferensya yung mata. Narinig ko, nung dumalaw, sabi ko, Ernie, may diferensya ba yung mata mo? Sabi dali ng kapatid ko, my God, si Luella, ano na naman? Ayun. Ganon. Hindi kasi ako, siyempre, dahil parang gusto kong malaman. Yes. Kaya mahalaga nandiyan yung magulang para mag-guide yung anak. Para sabihan habang bata yes, pa. tapos habang tumatanda siya, syempre nagkakaroon ng self-regulatory skills. Kung Yes. saan ang bata ay na-judge based on his or her perspective kung tama ba yung expression niya or hindi. So, kunyari habang bata pa sila, sasabihan na ng kami, mga magulang, okay, kung meron kayong nakikita na medyo hindi maganda, especially physically, then, wag na Wag kayo na mag-comment, sabihin. di ba? That can be Dapat ganun. Kasi kami nga, nung bata pa kami, sinabihan na kami, don't ever say to your classmates or maski kanino, ganyan, na mataba siya or kunyari madami siyang pimples or mga ganyan. Tsaka yung iwasan din natin yung pupurihin tapos merong karugto niyang kaya lang. Alam mo yan, parang, alam mo, ang ganda-ganda mo, kaya lang. Hindi, pero... Merong ganon. Yeah, well, pero kung, kunyari, magsasabi tayo ng isang hindi masyadong maganda, and kailangan sabihan naman talaga, then, pwede mong i-sandwich. Magsasabi ka ng isang maganda, kunyari, pupurihin mo, and then, sasabihin mo yung hindi masyadong maganda, tapos sa ending, purihin mo ulit. Positive, negative, Kung positive. kailangan, kung nangangailangan na sabihin yun. Okay, ano mas maganda? Yung... Ikaw. Hindi. Ang mas maganda. Ikaw din. Yung tahimik o yung sobra? Well, sobrang sabi niya positive. Well, Happy. Ano yung sinabi mo kanina? Happy. Happy problem. Happy problem. Oh. Well, either way, Ikaw, saan ka doon? Medyo conflict. ako medyo very expressive ako, especially since magkabata, since I think my parents naman gave me, provided a nurturing environment for me to be able to express myself and regulate my own expression as I grow up. Kaya ngayon ako'y nasa arts, ako'y nasa music, ako'y nasa dance at nagagamit ko siya to my benefit at sa aking expression. But regardless if the child is quiet or outgoing or kumbaga yung masalita, no? Both are okay as long as itong batang tahimik ay effective sa kanyang communication as much as effective din sa kanyang expression or communication itong batang Sobrang sobrang no? expressive. Okay, So, iniisip niya yung mga anak niya. Oo, kasi si David sobra. Parang sumobra. Tapos pagka sinabi ko sa kanya, anak please, 2 minutes. Pero Huwag hindi ka ko muna naman yun magsasalita. nahalata. Nako, pag nasa bahay yun. Hindi nga magsasalita yun, pero Oh, but sa harap yung naman kamay namin. naman parang, Oh, hindi diba? mapakali. Hindi kaya Madami may siyang diferensya energy. yung anak ko. Hindi, madami siyang energy. Ganon ba yun? Yeah, hindi ko naman nahalata. Yung mga anak niya, Tumira very, kami sa very bahay. polite. Sige, doon ako matutulog. Kailan? Ito ngayon, ano yung mga activities na po pwedeng gawin ng isang magulang para sa kanyang anak para yung bonding at ma-express ng sarili ma-express ng mga bata
kung yung sarili nila. Yes. Aside from, kanina, oo, kanina sinabi niyo, activities. art. Yes. Like Ano drawing. No, minsan yan, syempre, kailangan mong maglabas ng kaunting panggastos. Konti Pero lang. may mga simpleng paraan kung paano natin ma-foster ang ang expression ng isang bata. No? One of them is as simple as eating together with the child during lunch or dinner, kung saan bibigyan yung bata ng pagkakataong makapagkwento, o kaya ay non-verbally ay mapakita ang kanyang kanyang expression, ano? Iba din ay yung pamamasyal together sa mall. Kung Okay. saan, of Yes. course, yung paglalakad Window lang. shopping lang ha. Yes. Sa Huwag isang gagastos. simpleng paraan tulad nito, magkakaroon na ng opportunity ang bata upang siguro ay maglakad sa tabi ng kanya magulang at mag-induce o maging conducive para siya ay magkwento. So, magkaroon lang ng mga simpleng, sa pagkakaroon lamang ng mga simpleng activities ay ma-encourage na ang bata, no, na makapagkwento o makapag-share ng Yes. kanyang... Actually, siguro pwede din, no, magbasa, sabay kayo magbasa. Kunyari, yung news. Yes. Di ba? Or yung current events, kung anong mga nangyayari. Kasi Yes. minsan, ito ay may discussion nga sa eskwelahan. But minsan, sa bahay din. Yes. Pwedeng yung i-discuss. Kunyari, manood kayo ng balita. Yes. Di ba? Panoorin si Luella habang siya ay nagbabalita. And then, Kung anong masasabi. discuss yung mga sinasabi. Kasi minsan, di naman nila naintindihan yon. And then, siguro, discuss. And then, Kumbaga, gumawa "Mami, ka ng bakit ano, ganon?" Yes. mapag-uusapan ninyo. Yes, bakit ganyan? Bakit ganyan? Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. So, kailangan madaming mga bonding moments. At saka siguro kailangan din sa mga magulang maging malawak ang pag-iisip, good or bad na sasabihin ng anak, huwag ka agad uhusgahan. Ay, pag ganito, Yes. I think Diba? that is the most important thing. Para hindi sila matakot mag-express, Oo. Yes. di ba? Minsan, Ma-nurture. baka pagalitan ako ng mami kaya hindi mo ko. na lang sasabihin. Yes. Kikim-kimin mo na lang. Mahirap Yes. yun. Mas mabuti nga sabihin. At kung sa murang edad ay may nurturing ganitong environment, ito ay mag-continue on towards sa kanilang adulthood. So maganda yan because ito ay nadadala pag tayo ay adults na, then kaya na rin natin. Let's say, meron manliligaw and hindi masyadong mabuting tao yun, let's say. And then kailangan sabihan nila. Kunyari, I'm sorry, kunyari, I don't want to go out with you or something. Yung ganyan. Yes, kailangan maging honest sila and kailangan masabi nga nila. Correct. Tama yun. Kaya yan din ang sinasabi ko kay Abby. Siyempre siya Yes. Sabi mo yung totoo. Oo, yung totoo. Dahil Maski mas na- mahirap na kasing, mas masakit sa isang magulang na nalaman mo pa sa ibang tao. Yes. Diba? Mas maganda, ako na maunang Or malaman. also sa relationships, no? Sabihin mo na kung ayaw mo o gusto mo, rather than keep them hoping and hoping and hoping, yung pala wala naman talagang pag-asa. Alright. Alright. Okay, sasabi ko na, Era. Okay, Amos, thank you so much. Thank you Baka very meron much. gustong- Thank you very Amos, much. oo, may Thank you gusto kong very much, ibigay na Ella. advice sa mga magulang na nanonood sa atin ngayon na medyo may pinagdadaanan sa kanilang mga anak na hindi nga nila ma-express ang kanilang sarili. Okay, sa mga magulang, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Yun daw ang camera mo. Hindi na gano'n. Okay. Okay, huwag kayong magtakot mag-alala na kung ang bata ay nahihirapan mag-express sa kanilang sarili, no. Nandito naman tayo, nandito kayo upang ang siguro kailangan lang maging bukas ang inyong pananaw sa makikipag-usap sa bata. At kung ano man sabihin nila ay wag natin i-judge ito at sa bagkos ay i-process natin o tulungan natin silang mag-reflect sa kanilang mga nais sabihin, di ba? Okay. Yes, thank you for your advice and lahat ng mga insights mo. Thank you very much. Amos. Thank you very much, Thank you, Mr. Amos Manlang.